Aminin natin, minsan ginusto din nating maghigante. Nakakainip kasing maghintay sa karma. Kaya kailangang ilagay minsan ang batas sa ating mga kamay. Simple lang naman kasing mag-isip ang ate. Magkatrabaho at maabot ang pangarap para sa aming pamilya niya. Gaganda na yung buhay natin mula ngayon. Makakaipon na ako para ma-develop natin yung brand natin. Pero alam naman natin, hindi ganun kasimple ang mga bagay. Dahil habang nangangarap siya, may iba ring nangangarap kasama niya. Pero may ibang simula pa lang, puro kahalayan na ang nasa isip. Gaya ni Eddie Imperial. Ginamit niya ang kapangyarihan para makuha ang gusto sa ate ko. At si Shari, sa halip na tulungan ng ate bilang kaibigan, hinayaan niyang mapangunahan siya ng inggit at ambisyon. Hindi ba, Helena? Tuwang-tuwa ka kay Sir Ed. Hindi porket mabait yung tao sa akin, may karapatan siyang pagsamantalahan ako. Helena, paano siya mag-iisip? Ikaw lang nalang ilagay mo siya sa pedestal ng gabing yun. Hindi ko kasalanan na binigyan mo ng motibo si Sir Eddie at hindi ko kasalanan naging malandi ka. Hindi ko alam kung mas masakit, Shari. Yung pag-aapuso sa akin o yung malalapit kong harap-harapan na ayaw akong pakinggan ng kaibigan ko. Walang naniwala sa ate ko. Pero kung nalaman ko lang kung anong pinagdadaanan niya, paniniwalaan ko siya. Noreen, tandaan mo, kahit anong mangyari, walang magpapaapi sa atin. At kung nung una inakala kong si Velma ang kalaban ng ate, na sa kagustuhan niyang pagtakpan ang kahayupan ng asawa niya, ay kaya niyang patayin si Ate Helena. Just remember that nobody wins against Velma Imperial! Helena. Demonyo ka! Malalaman din ang lahat yung katotohanan! Hindi ko agad nakita ang taong sumalbahe sa kanya. Ano nangyari sa ate mo? Ano? Wala na po siya! Helena! Naniniwala ako sa gusto niyang lumaban, hindi maghigante, kundi makahanap ng hustisya. Inahasa ako. Pinagsamantalahan ako ni Eddie Imperial. Pero binigyan ako ng pagkakataon. Nay, pangako ko po sa inyo. Magtatapos ako ng pag-aaral katulad ng sinabi ko kay Ate Helena. At darating ang araw, hindi lang tayo dito sa kalsada magbebenta ng sabon. Magbebenta na din tayo sa mall. Nagkaroon ako ng rason para mapasok ang mundong naging walang hiya sa kapatid ko. Halika dito, para ikaw ang makausap ni Miss Shari. Miss Shari, pakibigay naman to kay Miss Velma. Sample products ko yan. Bawa ko lahat yan. Ano yung mga serum tsaka sunscreen. Maganda yan. Halina Serum ang pangalan. Sige na. Sure. Pumatol na si Shari. Kokopyahin na niya ang serum mo. Nakilala ko si Sylvester sa isang online forum. Twitter ni Shari. Masaya ako na tama ang kutob ko sa kanya. Hello, Sylvester. Siya ang naging tulay ko papasok ng Velma Beauty. Siya at si Marie Armani. Bakit mo ko tinutulungan na ipagpatuloy pa to? Anong kapalit ang gusto mo pagkatapos mong ibagsak sa akin ang katotohanan? Si Eddie ay leader ng isang malaking prostitution ring. Matagal na ako mag-isa dito, Noreen. Tulungan mo ko. Samahan mo ko. Hindi ko kaya itong mag-isa. Tagal na akong takot. Pero mas marami pang buhay ang mawawala pag hindi natin tinundukan yung kademonyoan ng Eddie na yan. Kung alam ko lang na hindi lang si ate, si Criselda, at marami pang babae ang pinagsamantalahan ng halimaw na si Eddie Imperial, kasama ang mga malalaking tao na kasabwat ni Eddie. Kaya sa pagkakataon to, siguro paghihigante lang talaga ang maiisip mo at magagawa mo. Mag-uumpisa na ang palabas para sa ikababagsak mo.